Padayon kita sa mensahe sa Ginoo nga nagasintro gayud sa atong team fortifying our foundation. Ug miaging Domingo nag-isgot kita sa unsa gyud ka importante nga mahimong malig-on ang atong pundasyon. Ining tagnaa, we will continue to talk about the principles, mga prinsipyo nga angay natong batunan aron gayud sa paglig-on sa atong foundation. Ang uluhan ini the principles of fortifying our foundation. Ang text gibasa ganiha og very familiar pud kaayo ni sa Bible, pero naa diha ang tulo ka mga butang nga dakog kahimuan as we fortify, as we strengthen, as we build, lig-unon gyud ug maayo atong foundation. Gisgutan nato miagi nga our foundation is the Lord Jesus Christ. He is our ultimate foundation. He is the rock nga kita mag-build sa atong kinabuhi diha kaniya. So sa atong pagsumada sa tanan, it means nga ang atong foundation is our relationship with the Lord Jesus Christ. Diha nagbase tanan sa atong relasyon kaniya. So nagadepende tanan ang atong pagkinabuhi nga lig-on kung kini lig-on pod ang atong relasyon diha kang Ginoong Hesukristo. Kay kung naata sa tama nga relationship kang Jesus, mo flow ra ang tanan. Everything, every relationship mo follow lang gyud para sa pundasyon, magbase tanan diha gyud sa asa ta nakatarok, naka-build. Ang relasyon mo apekto gyud. Mo nang the best relationship sa atong kinabuhi, daghan matay relasyon. Ang the best nga relationship is our relationship with the Lord Jesus Christ, because tanan maapektuhan atong kinabuhi niya na nga relationship. Kana nga relationship is binding forever. It will not cease. Di kina maundang. Ang tanan maundang gyud kining atong husband and wife, parent and child. Mawa na nga relationship ito sa langit. There is no marriage in heaven. There is no mothers and father in heaven. Wala na po'y relationship sa atong iro. Mawa na po na. Pets na to. Relationship, mawa po na. Okay, ato karon sa tulo ka butang nga maka-fortify. Based sa atong text sa Colossians 2:6-7. First, it must start diha sa atong pag-secure sa atong posisyon. Secure our position. Ingon sa atong text nga, so then just as you receive Christ Jesus as Lord, kay inyo namang nadawat si Ginoong Hesukristo. Very important kayo ang atong posisyon. Kung kita bagyod, nakaposisyon diha sa tama nga ground ang Jesus Christ. Unang ang method sa atong pag-identify no sa atong posisyon, ang pamaagi nga kita mahibalog yun nga naata sa tama nga posisyon kung kita nahiusa kang Ginoong Hesukristo. Our position is to become united. Unang ang method is to be united with Christ. Wala ang pamaagi nga kita ma-establish niya ng posisyon. Pinaagi ra gyud kung mahiusa ta kang Hesus. Ang tanom dili na matanom kundi na siya mo pilit diya sa yuta, di na siya mo tubo, ipud siya mo dako, di siya mo daghan, mo bunga. Like marriage, ang mark sa engagement sa marriage, sa dihang pirma ka, sa pagkasal, pirma ka, nya na vow, mao ka na nagsilyo sa start sa unending relationship. Mao po na sa Ginoo. Sa paghiusa kaniya, diha ang way katapusan. Ang nagmarka niya na sa kaminyoon mao gyud ang ceremony, ang marriage certificate, no, marriage contract, o ang imong vow nga nagagaranti diha sa lifetime union. Inseparable connection. So mag-start yun sa connection. Engage first. Pagigsaad ta sa Ginoo, pagtugyan sa Ginoo. Unang diha, ma-change yun atong posisyon. From darkness to light. From single to married. From two, become one. Para po sa tuwa. From darkness to light. Gikan ta sa kangit-ngit, nahimon atang mas kahayag. From death, natas kamatayon, to life, change position. From children of the devil, from children of God. Una ang method, united. Mahimutang mahiusa kang Hesus. O ang means nini, ang pamaagi, how to be united with the Lord Jesus Christ. Ingon diha, receive, just as you receive Christ. Mo kinay pamaagi, kakita mahiusa kang Kristo. To engage in that union, you must receive Christ in your life. Imo siyang dawaton as your Lord and personal Savior. Sa kinahanglan, faith alone. Kinahanglan na gyud sa pagtuo. Unang pag-secure sa atong posisyon, kinahanglan sa taon ginato. Kung naabagid ta sa tama nga pagdawat, pag-receive kang Jesus, kinaay mga salvation nga di tinuod. Ingon nato nga dili kini true faith, dili saving faith kay pinaagi lang sa intellectual or emotional nga pag-receive. Wala gyud ka experience og tinuod nga pag-receive. Kanang naagi tong elemento sa saving faith sa ganito, R is na realization. Realization nga pagkadautan nimo, nya ma-realize pud nimo ang dako nga gugma sa Ginoo, nga mulid ngadto sa repentance, hatred of sin. Then maka-realize pud ka you need Jesus.
o ikaw mutugyan, mo surrender sa imong kinabuhi kang Jesus. Mao nay eksakto gyud nga secure position. Munang sutaon nato atong salvation experience. Bisag ako kaniadto, ako ginagtestimonyo sa seminary nga naka-experience ko true salvation, dili katong nabautismuhan ko. Dito na ko at katong college na ko, nag-eskwela ko Davao. Dito gyud ang tinuod nga realization of my sin nature, no? Natandog, gikumot gyud akong kasing-kasing, bisag simple ra kayong mensahe sa gospel, simple ra kayo sa eskwelahan. Unya nagi repentance, hatred, sorrow for sin, then realization nga siya lang ang ayan tugyanan sa tanan. Surrender, ihatag imong kinabuhi diya kaniya. Kay kami sa una nagbautismuhan na kayo, oy 12 years first year high school na mo. Oh, mag-doctoral class na mo ha. Nya pa man baptism. Wa gay real salvation experience. Una importante to secure our salvation, secure our salvation experience. Kung tinuod ba gito nga katong pagdawat ato kang Jesus Christ, it is really a saving faith. Nagyutong elemento sa repentance and surrender. Kung wala, murag dili secure atong foundation. Then, ikaduha, nanata sa foundation, secure natong foundation. Pero ingon diha, wala na undang. Ingon sa atong text, continue to live in Him. Mo nang ikaduha is road to strengthening our foundation, is stepping to progression. Start from engagement, start from relationship. Then kanang relationship dili magundang, kinahanglan na mo grow. Continue ingon diha sa atong text. Continue to live in Him. Daghang gyoy mamiya sa pagtuo, daghay mga wala sa ilahang pagpangalagad, nag-backslide, nag-relax. Wala nag-ingon nga nawala ilang kaluwasan kundi weak lang yun ang ilang foundation. Kaya wala sila mo continue. Wala sila mo continue to live. Wala sila nag-continue to grow in their relationship with the Lord Jesus Christ. Ni-engage na sila, nagpirma. Pero pag kaminyoon, ipirma ka, pero pasagdan na mo ang kaminyoon, maghinay na inyong love, o nang magsugod na ang kagubot sa pamilya, mawala na ang love. Kinahanglan mo grow ang relationship. O nang diha, ma-fortify atong relationship kay growing relationship make us strong. Kahatag ka na to pusog. Pag-grow sa atong relationship, di man na ugma dayon, dili man na po isa ka semana o isa ka bulan. It takes time. Growing in relationship is a process. Proseso gina siya. Wala gyud shortcuts atong pagkinabuhi nga paghuman nimo dawat ng Hesus nilig-on dayon ka, samot berting daghan nag problema. O kaninang sa hillside, testimony sa mga kaigsunan nato diha. Grabing puso-puso gid sa ilaha kay bago pa nakadawat niya daghang giday pagsulay. Pasud daghan mo may problema, mobalik na lang mi sa among pagkinabuhi sa una. Yes, tinuod gid na, natural na. Kay the more gyud ang pressure basta nanak ka sa relationship nimo kang Kristo. Gusto gid sa tanas dili ka muswag, ingana lang ka. Stay baby. Kaya di ka ligon, perminti lang ka mapandol, perminti lang ka atikon ni Satanas, magkasala, gayapon kanunay. Og dili epektibo, og dili magamit, dili mahimong mapuslan. Kaya ang bata, pabilig bata, di ginan imo masugo. Si Paul dinhi, naghatag og duha ka metaphor. Naghatag siya duha ka simbolo sa pag-alalay aron mo strong gyud ang relationship, mas strengthen gyud as we continue to live in Him. Nagamit siya ani nga pulong, gardening. Asa diha makita sa atong text, continue to live in Him, ingon diha, rooted. Asa magikan ng root, yung tag-root, gamot, dito maginas mga tanom. So naghatag karon si Apostle Paul ni ini nga metaphor, compare nga diha sa garden, may mga tanom diha. Ang nagpakusog sa tanom, mao ang gamot. Muna ingon diha nga rooted in Him. Ang gamot, mao nay nag-provide og nourishment sa tree. Ang gamot mong good mo ay mo higop sa mga bitamina gikan sa yuta. The ground is Jesus Christ. Ang atong roots mo oy mo patiglom dito ug mukuha og mga bitamina gikan kang Jesus Christ. Mo nay principle sa gardening, rooted. The roots draw life from the soil. Ibuwag daw ng ugat sa soil. Mga laya ginang tibuok kahoy. We are the tree. Mo nang ang roots siya ang tikuha og energy and nourishment. Everything we need for life diha gyud magikan sa root. So kung maayo atong root system, kusgan ang atong kinabuhi. Ug mapuno gyud ang atong kinabuhi. We draw our life from Jesus. He is the soil. Makuha nato ang life. He is the life. John 15:4-5. Ang root dili lamang maghatag og nourishment, also the root provide strength for the tree. Siya naghatag kusog niini. Unang kung ang root kusog kay mo higop, dako gina siya og musmo tiglom pagyud, mas mulalum no ang roots mo na mga kita nimo dako nga kahoy makita may roots pero lawom giday kaayo nag mga gamot. Kamo ay makapalig-on sa kahoy. Kanang lubi tan-aw nimo taas kayo pero
Di man day matumba bisag hapak-hapak og hangin. Kay grabe ang growth sana tanawon mo na sa gawas, gamay pero grabe mo tiglom ang iyahang gamot. Mo nang makapakusgan siya, makahimo pag-stand ang usa ka kahoy tungod sa iyahang root system. Labi na gayud mo stand panahon sa mga bagyo. Di dayon madali matumba. Mo nang maayo gyud nga atong root system lig-on kaayo. We are to extend our roots to Jesus Christ. Mo grow ta mas patiglom pagyud no ang atong gamot diha kang Ginoong Hesukristo lig-on ang atong kinabuhi. Mao na ang principle sa gardening. Ikaduha nga metaphor nga gihatag ni Paul is building asa diha kanang sunod sa rooted and built up in him. Naggulagway sa karon og building under construction. Drawing closer to Christ as we extend our root, ang atong gamot i-extend nato dito kang Jesus Christ. Ang mahitabo is we draw closer to Jesus Christ ug ma-build up ang atong kinabuhi. Kung maduol ka kang Kristo Jesus, ang imong relasyon kaniya, intimacy builds up character. Maduol ka sa katao, di ba? Mapari-parihan mo kinaiya. Kini mga mag-asawa, mga friends. Kana mga friends, so pareha sila frequency, pareha vibration naguban gina. One mind, one heart. Pareha sila hilig. Mapud kana sa atong pakinabuhi as we draw closer kita mapatiglom pagidi kang Jesus Christ, ma-build up atong kinabuhi nga mga usab ang atong character maparihan na kang Jesus Christ. O nang built up in Him. O kini nga metaphor nakapaghatag yun og kalig-on nga kita mahimo gayong ma-build up inaagi kang Jesus Christ. Pag ma-build up atong karakter piting lig-una na, di na gid matarog. Parihata kinaya ni Jesus, di kita matandog sa mga problema, di kita matandog sa mga pagsulay kay imong kinaiya, paparihan naman kang Jesus. Lig-on. Character determines our strength labi na moabot ang mga storms sa kinabuhi. Mo nang importante kayo. To grow strong in our relationship with Jesus Christ, we need to be rooted and built up in the Lord Jesus Christ. Mo nang if you want to grow, the higher, go deeper. Patiglom gyud sa atong kinabuhi. Duol kang Ginoong Hesukristo. Kay diha nagbase ang gitas-on sa atong pag-abot. Mo nang kung ligon ang growth makakatkat taas, kay di na siya matbalik. Kay ligon ang root system. Mapunas tong kinabuhi. Mo nang ikatulo is sumpay diha. Unsay pamaagi? How to be rooted and built up in Him. Unsay pamaagi, tubag po diha sa sunod, strengthened in the faith as you were taught. Mahimo ta nga mulid in Him, rooted and built up in Him, kung kita mas strengthen diha sa pagtuo. O mas strengthen natong pagtuo, pinaagi sa pagtudlo. Dinhi mo sulod ang pulong sa Ginoo. The Word of God. How to be rooted? Muligo natong pagtuo. Pagligo natong pagtuo, di man ta matarog. Christianity is called faith. Faith is the foundation of our relationship with God. Unsay makahatag og faith? Romans 10:17. Ingon diha. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Ang faith mo tubo, mulig-on, mudako, pinaagi gyud sa pagpaminaw sa mensahe, and the message is heard through the word of Christ. Diha gyud sa iyang pulong. Mao nang ingon nato kaniha nga as you go deeper no sa atong roots, mao gidto si Jesus ang word, ang iyang mga teaching, ang iyang mga pulong nga mahimong vitamins sa atong kinabuhi nga atong ma-absorb, mulig-on ta og mausab ang atong kinaiya mo build up diha kaniya through His word. Pinaagi gyud sa iyang pulong. Strong faith comes from being taught by the word. Walay makapahimong strong sa atong pagtuo gawas gyud sa pulong sa Ginoo. God does nothing outside of His word. Walay gihimo ang Ginoo nga outside sa iyang pulong. Sulti gyud ani mo nang it is impossible to have faith walay pulong Ginoong Hesukristo. Imposible gyud ka motubo sa imong pagtuo kaniya. Abraham walked by faith. Si Abraham ang naa gyud sa top nga mga heroes of faith. Siya ang number 1. Pero asa nagbase? Tungod sa iyang pagsunod gyud sa pulong sa Ginoo. Pag-ingon sa Ginoo nga hawa diha, bisag wa siya kahibaw asa na dapita. Hawa ra gyud siya. Pag-ingog ihalad imong anak, agihalad ra pud niya. Mao na ang faith ni Abraham. Unsay gisulti sa Ginoo? Mao nang faith is acting on God's word. Faith is not just listening or studying the word of God, but acting. Ay nang paingon sa commander, right hand salute. Salute. Tikas pahingaan kay sun ginato unsay iyang gisulti. Mao na ang tinuod gyud nga faith. Mao nang the value of the Bible is not knowing it but obeying it. It comes from learning and obeying His word. Mao nang when we obey, pareha kita kang Jesus Christ. Kasi Jesus Christ niingon gyud diha sa Luke 8:1, He replied, "My mother and brothers are those who hear God's word and put it into practice."
nangutana mo mga tao siya, Jesus, naay mong mga igsuon sa gawas, nagulat nimo. Igsuon nila katong sila ni James, Joseph. Pero ang tubag ni Jesus, ang akong mama ug ang akong mga igsuon katong nagpaminaw sa pulong sa Ginoo ug nagpractice niini. They are my brothers and sisters. Pariha man gid mi. Una ang meaning sa rooted and built up in Him through His words. Munang to be rooted and built up is to immerse ourselves in the Scripture. Immerse, pura ba gibaptistuhan ta ba nga ilunod gyud, igugol gyud ang atong tibuok kinabuhi diha sa iyahang mga pulong, grounded in the soil of God's Word. Diha ta makakuha og nutrisyon, nourishment and stability. Diha pud mausab ang atong kinaiya. Immerse, ang but pasabot na kita ma-delight, malipay ta mag-meditate sa pulong sa Ginoo, learning and leaning on His promises, believing and experiencing His Word. Matag adlaw sa atong kinabuhi. Ngunang pulong nga immerse. Ang church nagsuffer tungod kay nagfollow sa culture o dili sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mura gid na siya niadto ka og doktor, nya ang doktor naghatag prescription. Nya niuli ka nga wa palita tong iyang prescription. Unsay pulos ngano niadto ka sa doktor? Nga di maday ka mutuman unsay iyahang direksyon sa imong kaayuhan. Mapud na sa atong pagkinabuhi diha sa Biblia. Other books were given for instruction, but the Word of God is given for our transformation. Alang gina sa atong kausapan. Kining pag-immerse nato sa iyahang pulong, wa ni nagpasabot nga mag-google kita o kanang intellectual nga effort bitaw nga magtuon gyud pagmaayo kining systematic gyud nga pagtuon. Muna ang church now is suffering from intellectualism kay ang ilahag yung pag-study o tuon sa Bible by their intellect alone. Nga ang Bible dili na siya merely intellectual ingon sa 1 Corinthians 2:7-14, but it is a revelation. God will reveal Himself. Kanagong pagtuon kita nakikistorya lang sa Ginoo. Muspik siya pinaagi sa atong espiritu. Spirit to spirit na, dili na nga mind to mind. Mo nang bisag di ka bright, dili na problema. Kay ang pagtuon sa Bible is spirit to spirit. He will reveal Himself to you. Mupadayag siya, mupaila siya. Mo nang revelation man na, di ba na kinatungkaron nga murag kag nag-study pag maayo, laglom kay nga words. Makita nimo karon pa na nagsuffer so much debate no diya sa social media. Produkto na sa intellectualism. Look at the writers of the Bible. Tan-awa ra mga writers, kinsa man na sila, wa man gamita sa una sila Aristotle. Maayo kaayo nga mga bright kaayo. Tan-awa diha, they are common people, kings, fishermen, no formal education. Tan-awa ra gud na mga writers. Look at their biography. Wala pa sila mga formal sa mga atong theological seminary. They are ordinary men, mangingisda. Pero nag-reveal si Jesus sa ilaha. Kinsa siya. Experiencehan nila, mo na ilahang mensahe, mo na ilang gisulti, ug mo ilang gisulat. Experiencing God. Mo na kang Peter, kang John. So hearing is more than just physical hearing. It is spiritual hearing. Mo nang sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, dili ni gyud physical, spiritual hearing, paminaw tong spirit. Maunang magsuffer gyud kay naay mga panahon sa atong kinabuhi nga we are just hearing but not listening. May kalahian gyud kayo na. We just hear it. Labay ra pod sa pikas dunggan. Listening in our spiritual ears is immersing the Word of God. Conditioning our spirit to hear. Mo na ang atong struggle magid karong panahon na dili man na pag-study sa Bible nga intellectual. Ang atong time gigahin o ang atong heart open. Mo kaning naikalahian ang sa theology kanang exegesis o eisegesis. Ang eisegesis nanadaan built-in sa imong mind unya moy imong interpretation sa Bible. Ang exegesis unsa gigisulti sa Bible, mao gyud na imong ipa dili ang imuhang preconceived idea, imuhang naanadaan nga nahibalaan niya niuyon ag gipit ngadto sa pulong sa Ginoo. Eisegesis mapud na sa atong kinabuhi. Ang ato ra gyud pagbubasa tag Biblia makikistorya sa Ginoo, willing ta nga mo reveal siya nga bisag unsa i-reveal niya mutuman gid ka. Prepare your heart to obey. Bisag wa pa kahibaw unsa i-reveal. Kay usahay Lord i-reveal sa niya nara sa kuha kung mutuman ko di baliktad. Mo nang best is hear spiritual ears. Pinagi gid sa spiritual ears. And lastly, showing spiritual fruit as we grow our relationship with God, as we rooted and built up in Him, naghatag na pod karon siya og sumpay sa atong last nga text. So then, as you receive Christ as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and lastly, and overflowing with thankfulness.
Mao kini ang katapusan nga to help us fortify our relationship with God, with the Lord Jesus Christ. We have to show it, show the proof of that relationship. Makita gyud ang proof sa atong relationship kaniya. O kini naghatag na usab og metaphor, the metaphor of a mighty river, overflow, ang pulong nga overflow magawas-awas, river, stream. Mao man nang mauna-unahan day nato basta magka-pinro ta og pulong nga overflow, magawas-awas. Flood over the surrounding land. Mao na ang picture sa mighty river. Mapud na ang gipadayag dinhi nga kung kita gayud built up, kita rooted and built up with the word, mao gini ang resulta, overflowing. Paul is talking about the condition of the heart. It's not about thankfulness. Thankfulness is just a result of what happened inside. Prutas lang kung sa condition sa imong heart, mo overflow na. Mo nang dinhi makita nimo nga puno gid sila sa kalipay, overflowing with thankfulness. Wa may magpasalamat nga wa ka malipay, asa may nagpasalamat nga wa malipay. Result na sa overflowing happiness sa kinabuhi. Mao gina ang resulta kung kita rooted and built up in Christ, ang atong kinabuhi gyud overflowing with joy. O kanang overflowing joy mo resulta na sa overflowing with strength. Puno ta sa kusog, puno ta sa kusog patubang sa mga problema. Ingon diha sa pulong sa Ginoo, the joy of the Lord is my strength. Mao ang akong kusog. Mo nang bisag unsa mahitabo sa kinabuhi, malipayon, kusgan. Dili matarog kay kanang atong strength kung kita puno, rooted and built up. Dili na makita 3 days, 3 months, 3 weeks, dili. Makita na when the wind blows, kung ang storm moabot, the rain comes, stream rises, diha makita gyud ang strength. Mo nang kung kita overflowing with joy, mo na atong strength nga moatubang sa mga problema. Mapasalamaton pariha nila ni Job, mapasalamaton gyapon sa Ginoo, praise the Lord. Salamat Ginoo. Mao nang kasing-kasing rooted and built up diha ang Ginoong Hesukristo. Mapasalamaton bisag moabot ang mga trahedya sa kinabuhi. You cannot control them praising the Lord. Dili nimo na sila mapaundang mag-praise sa Ginoo. And also overflowing with service. Built up ka sa Ginoo, rooted ka diha sa iyang mga pulong, mo-overflow gini sa pag-alagad nga na kaniya. Unang proof sa atong kinabuhi nga wa kita nag-grow kung weak atong foundation is wala kita nag-abound in serving the Lord. Stepping out in service is a result of an overflowing heart. Wala ka nag-alagad kay para ka malangit. Ialagad ta tungod sa gibuhat ni Kristo nganhi kanato. Out of love, out of joy. Munang mo overflow gyud. Muawas-awas gyud sa kinabuhi kung mag-overflow ta sa character ni Jesus Christ, muawas na. Love, joy, peace. Overflow ta sa word sa Ginoo, overflow atong work sa Ginoo, overflow pod atong kinabuhi nga always to glorify God. Matag adlaw. Mao ni ang kinatibukan. Principles of fortifying our foundation is fortifying our relationship with the Lord Jesus Christ. Pinaagi gyud yang Kristo ug ma-strengthen na pinaagi gyud sa iyang pulong because through His word will grow diha sa atong pagtuo kaniya. Growing relationship, mo grow gani atong relationship kung makailata pagmaay kaniya. Mo nang wa tay laing pamaagi nga makailata sa Ginoo, knowing His mind, His heart, His joy, diha ra gyud sa iyang pulong. And when you will know Him more, mas mudako imong gugma sa iya kay makaila gid kaniya. Ug mudako imong gugma moalagad gid ka. Ug mudako pud ang imong pag-ila kaniya makatuo gi ka sa iyaha because you will know His love, mutuo mutugyan gi ka sa iyaha. Mo grow imong faith, ug mo grow imong faith, nothing is impossible for you to do. Way makapugong sa imuha bisan pag mga kalisod sa kinabuhi, bisan pag mga pagsulay ug bisag unsa na nga himuni sa tanas kanato tungod kay we have that strong foundation, a strong faith because we have a strong relationship with the Lord Jesus Christ. Tungod kay kini napuno na no rest diya sa iyahang mga pulong. Let us pray.